Ang mapapanood po ninyo ay ang unang bahagi ng aking lektura na ginawa para sa buong Department of Education para sa Independence Day noong 2002. Mga kaibigan, ang paksa nito ay kung paano ba natin natamo ang ating kalayaan mula sa 333 taon ng pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Mga kaibigan, sabi nila hindi daw mahalaga ang date na ito. June 12, 1898. Dapat daw ang ating Independence Day ay July 4, 1946. Pero bakit nga ba June 12? Ano ang halaga ng June 12 sa atin? Pakinggan po natin. Makasaysayang araw ng kasarinlan sa ating lahat. Kumusta kayo mga kababayan? Narito po ako upang magsalita ukol sa kwento ng June 12 bilang araw ng kasarinlan o araw ng kalayaan o ano man ang tawag ninyo dito. May mga nagsasabi po mga mamser, ano? Isang hukad na pagdiriwang ang June 12 bilang Independence Day. Bakit po? Ay sapagkat ang June 12 ay hindi naman tayo lumaya pagkatapos ng proklamasyon ng independensya sapagkat sinakop tayo ng mga Amerikano. At ang tunay nating araw ng kasarinlan o kalayaan at ang tunay nating pagkakaroon ng soberanya, ng Estado, at nabanggit na ito ni Jose Kumali, ay yung proklamasyon na ginawa noong July 4, 1946. Nang ibigay, grant, di umano, ng Amerika ang ating independensya. Mali ang ating Independence Day. Isa siyang historical na anomaly. Isa siyang, ang tawag dyan ay anachronism. Sapagkat hindi naman tayo naging malaya daw noong Hunyo 2. Actually, ayon nga kay Humberto Campo, meron siyang aklat na bahagi ng kanyang Looking Back series na nagsasabing 6 na beses pong pinoklama ang ating independensya. Oh, talaga? 6 na beses. No? At nabanggit na ni Yusek Tony Umali ang ilan sa mga ito. Of course, una dyan ay pinoklama ng Katipunan sa pamamagitan ni Andres Bonifacio sa mga kuweba ng Pamitinan, kung saan sinulat sa mga kuweba, mabuhay ang kalayaan ng Pilipinas. Maaaring nireport lamang ito sa Spanish dahil Spanish ang nagsulat. Viva la Independencia Pilipina. Ang pinaniniwalaan ko po, ang isinulat po dyan malamang ay mabuhay ang kalayaan. Mabuhay ang kalayaan. Kasi hindi gumagamit masyado ng Spanish yung Katipunan. Gusto nilang ipakita ang kanilang kalayaan. Pangalawang pagpoproklama ng independensya, inabanggit din ni Yusek Tony Umali, ang ginawa na sigaw, unang sigaw ng himagsikang Pilipino noong 1896 sa Balintawak, Caloocan, noong Agosto 1896. At gayon din, pinoklama din ng independensya, di ba? Noong June 12, 1898. Actually, pinoklama din yung independensya natin noong panahon ng Amerikano. Sorry, nung panahon ng Espanyol, I mean. Oh? Panahon ng panahon ng Hapones pala. No? October 14, 1943 nang proklamahin ang ang tinatawag natin na Second Philippine Republic, mga kaibigan. So, yan po ang ating tsaka syempre yung July 4, 1946. 'Di ba? So may mga ganyan na mga may mga ganyang proklamasyon, no? Actually may hindi pa ako nailagay, no?
O 6-6 daw, di ba? O, so merong yan, sa Pamitinan Cave. Nandyan yung kay Andres Bonifacio, no? Yung June 12, Fourth Proclamation na yun. Actually, October 31, 1896, sinasabing si Emilio Aguinaldo ay nagkaroon ng dekreto, no, mula sa Kawit, Cavite. That's the third time, and fourth yung June 12. Fifth yung sa Second Republic, at yung Third Republic nga July 4, 1946. From 1946 up to 1961, yan po ang kinikilala natin na Independence Day. Opo. No, and eventually nung nilipat yung Independence Day noong 1960s at ginawang June 12, ano po, no? Yan po ang naging Philippine-American Friendship Day. Doon po sa reenactment, sumabit po yung bandilang Amerikano sa bandilang Pilipino habang ito'y umaakyat, no? Sumabit, no? Sobrang na-stress po yung nagpapanggap na Manuel Rojas. Sobrang na-stress po yung nagpapanggap na Commissioner Paul B. McNutt, no? Sapagkat hindi ho nila maantanggel ang bandila. Parang ang nangyari ho, naging simbolikal na ang Amerika ay tila hindi tayo iniiwan 50 years after the proclamation of independence from America. No? Nandyan pa rin yung neo-kolonyalismo. So, ang tawag sa bandila ng Amerika ay Star Spangled Banner. At ito kaya isa sa mga dahilan kung bakit nilipat natin yung Independence Day natin ay sapagkat kung nagkakaroon tayo ng pagdiriwang ng independensya, ang nangyayari po wala ho sa atin yung mga dignitaryo at saka yung mga special guest. Napakahirap nilang anyayaan sa Independence Day natin na July 4. Bakit? Kasi nandun sila sa Amerika at nandun sa sa embassy ng US. O doon sila nakikipag-celebrate, no? Ng Independence Day. Ha? Hindi sa Independence Day natin. So, logistically speaking, hindi maganda yung July 4 na Independence Day natin. Pag-aralan natin, ano? Gusto kong maintindihan natin, ano ba talaga yung diwa nung July 4, 1946? Did the Americans really grant us independence? No? Ay babalikan po natin yung sinulat na proklamasyon na pinirmahan ni Harry S. Truman. Siya po yung Pangulo ng Estados Unidos noong panahon na yon. Okay? At ano po yung makikita natin? There's a Proclamation of Philippine Independence. Okay. So tingnan nyo to, no? Whereas the United States of America, by the Treaty of Peace with Spain, ito po yung Treaty of Paris, noong December 10, 1898, commonly known as the Treaty of Paris, and by the Treaty with Spain of November 7, 1900, did acquire sovereignty over the Philippines. Ayan. So yun po, no? Yung Treaty of Paris at iba pang mga treaties, conventions, ang nagkaroon ng jurisdiction. No? The United States of America has consistently and faithfully during the past 48 years exercised jurisdiction and control over the Philippines and its people. But tingnan nyo mabuti yung next line. And whereas the people of the Philippines have clearly demonstrated their capacity for self-government. Okay? So ano po yung makikita natin? Babasahin natin yung bandang huli. Ito po. Ayan. Now, therefore, I, Harry S. Truman, President of the United States of America, acting under and by virtue of the authority vested in me by the aforesaid Act of Congress, do proclaim that in accord with and subject to the reservations provided for in the applicable statutes of the United States of America hereby withdraws and surrender all rights and possession, supervision, jurisdiction, control of sovereignty now existing
and exercised by the United States of America in and over the territory and people of the Philippines and of the United States of America. No? I do, sabi niyo po, I do hereby recognize the independence of the Philippines as a separate and self-governing nation and acknowledge the authority and control over the same of the government instituted by the people thereof under the Constitution now in force, which is the 1935 Constitution. Oh? Ano po yung nabasa natin, mga kaibigan? I do hereby hereby recognize. Nakita nyo, mga kaibigan? Ni-recognize lang. Noong July 4, 1946, and in all fairness, is the first, if I'm not mistaken, in the history of the world to hand over peacefully sovereignty from a colonial power to the new nation. No? The first to promise independence to any colonized nation. They were just recognizing Philippine independence. So, sir, what's the fuss about the wording recognizing? Okay. Magbabalik po kami matapos ang ilang paalala. Huwag niyo po kaming iiwan. Inaanyayahan ko po kayong mga nagmamahal sa ating bayan at sa ating kasaysayan. Samahan niyo po ako sa Showtime 2.0 sa Spotify, sa Facebook, at sa YouTube. I-like niyo po ang mga pages po ng Showtime 2.0 at i-like niyo rin po ang pages ng 5 Siglo. Maraming salamat po sa inyong suporta. Please subscribe to my YouTube channel para sa mas marami pang video webinars tulad nito, lalo na sa ating mga guro, ma'am, sir. Tulad ng sinasabi ni Yuse Kumali, mga ma'am, sir, baka ako makatulong sa inyo, YouTube channel, Xiao Chua. Follow me on my social media accounts at ating mga websites, baka makatulong din sa inyo, xiaochua.net, bangkanisiao.wordpress.com. Ako po ay abang guro ng lahat ng mga guro ng Araling Panlipunan sa Pilipinas. General Emilio Aguinaldo, when that happens, tama lang, a professor and one of the founders of our organization, the Philippine Historical Association, in which teachers of Araling Panlipunan, you can be a member of the Philippine Historical Association. Type nyo lang po, membership Philippine Historical Association. Magkakaroon kayo ng instructions paano maging miyembro niyan. You go to the Facebook page of the Philippine Historical Association, dear friends, and you can be part of that, and you can join our activities. Gabriel Fabella, one of the founders of the PHA, I'm the Public Relations Officer, by the way, of the present, and they are our founders. Siya po ang masigasig na nag-push doon sa pagkakaroon ng Independence Day, mailipat from July 4 to June 12. Okay, siya po yan. At kasama po niya si President Esteban A. Ocampo. At that time, gumawa po sila ng isang malakas na resolution petitioning the President and the Congress of the Philippines to adopt and declare June 12 of every year as Independence Day of the Republic of the Philippines. Yan po, no? So, that was signed by Esteban de Ocampo, unanimously adopted by the Board of Governors of the Philippine Historical Association at Manila, Philippines, this 24th day of March, year of our Lord, 1960. 1960 po. Ito po actually ay panahon pa ni President Carlos P. Garcia. No? Nakakita siya ng opportunity nang hindi aprobahan ng Kongreso ng Amerika ang karagdagang $73 million na war payment para sa mga Pilipino noong May 9, 1962. Bakit ang mga nakalaban natin na mga Hapones, todo-todo ang pagtulong nila, tayong kakampi, nga. So,
galit ang mga Pilipino. Kinansela ni Macapagal ang kanyang nakatagdang state visit sa Amerika at matapos lamang ang 3 araw, May 12, 1962, inilabas ni Pangulo ang Proclamation number 28 na nagtatakda na gawing public holiday ang June 12 bilang Independence Day. So by May 12, June 12, 1962, ipinagdiwang na po ang independensya ng Independence Day ng June 12. No? So, yan po, no? Ano ba yung tagumpay ng bayan? At bakit tinatawag natin yung June 12, 1898 na tagumpay ng bayan? Okay. Laging sinasabi sa atin, ang mga Amerikano ang nagpalaya sa atin mula sa mga Espanyol. Bakit? Kasi nanalo sila sa Battle of Manila Bay noong May 1, 1898. Ma'am, sir, iba po ito sa Battle of Manila na nangyari August 13. Later on po yun. Yun yung Peking Labanan na nagmoro-moro yung Amerikano at Espanyol. Nagpatalo yung Espanyol at tinake over ng Amerikano yung Manila upang maging hindi kahiya-hiya sa mga Espanyol na na natalo sila ng walang kalaban-laban. Lumaban pa rin sila kahit na peke lamang yung labanan. Kahit na peke lamang yung labanan. Yes. So, ang nangyari po, iba po yan, Mas nauna po ito, May 1, 1898, Battle of Manila Bay. Okay. Nandun yan sa sa Cavite yan, sa Sangli Point. Nandun yung labanan na yon. So, 5 ships versus 20 ships. Mismatch. Kasi lubog lahat yung 20 ships, no? Tapos isang Amerikano lang yung namatay. Namatay siya sa heat stroke, Dahil sa Battle of Manila Bay, nanalo ang mga Amerikano laban sa mga Espanyol doon sa mga barko niya. But we have to clarify, they did not have ground troops. Wala silang tropa na bababa sa lupa. Kasi mga barko lamang sila at mga navy. Yung tinatawag na Asiatic Fleet. So, anong ibig sabihin nun? Hindi talaga sila yung kumbaga nakalaban lang sila nung may reinforcement na sila. August 1898, doon sa tinatawag natin na Mock Battle of Manila. Malayo po yung agwat noon, May 1, August 13. So habang nangyayari yan, habang sa pagitan yan, may ginawa ang mga Pilipino. So nung napatalsik ng mga Amerikano ang 20 ships ng Espanya, narinig ng mga kasi alam nyo, agreement yan ni Aguinaldo at ni Spencer Pratt, at saka si Roundsville Wildman, yung mga konsul ng Estados Unidos. Alam nyo, matindi. Ang mga iba't ibang mga bayan sa Pilipinas, ilang bayan ay nag-alsa laban sa mga Espanyol doon sa kanilang bayan. At nagtatagumpay na ang bayan sa mga Espanyol. At umuwi si General Emilio Aguinaldo mula sa kanyang self-exile after the Pack of Biak na Bato sa Hong Kong and bumalik sa Pilipinas and then lumaban sa Battle of Alapan at sa iba pang labanan at nanalo laban sa mga Espanyol. Kaya nga iwinagaywa yung ating watawat ng Pilipinas sa unang pagkakataon, May 28 after the Battle of Alapan. Na-explain na natin yan doon sa webinar ng Bandila. So, itinakda niya na dahil naririnig niya na marami ng Pilipino ang lumalaban, let us proclaim Philippine Independence June 12, 1898. At sabi nila, sandali lang, dahil nagtatagumpay na nga sa buong Pilipinas. Actually, sa Cebu, nagtagumpay na, lumaban na yung mga Pilipino nung 3 de Abril. Ang proklamasyon ng independensya ay isang dokumento na nagsasabi sa mundo, pinapalaya namin ang sarili namin. Pinapalaya namin! Sana po, naiintindihan natin ito. Kasi wag na tayong maselan. Yun nga Amerika hindi pa naman fully independent noong July 4, 1776. Di ba? So, ito po ay isang kasaysayang nasa sarili nating pananaw. Kasi tayo ang nagtakda after 333 years na malaya na.
Okay? Sana ho, maliwanag sa atin yun. Mga kaibigan, nagwagi po tayo mula sa mga Espanyol. Tayo po ang nanalo noong 1898. Nabawi po natin at naiproklama ang ating kalayaan mula sa 333 taon ng kanilang pananakop. Ipagdiwang po natin ang natamo nating mga tagumpay. Ako po si Xiao Chua, and that was Xiao Time. It's Xiao Time!